Yay! Blessed Sunday to everyone! And we are live. Ayan, share lang muna tayo sa mga groups. Let's share. Hello po sa inyo. Hi Yan. guys. Share natin. Ay, ito pa rin pala yung naka-live. So, ilipat ko na yung page. Yan. Share ko lang sa mga groups. Hello po sa mga nag-join sa atin. Good afternoon, everyone. Super interesting ng topic natin this Sunday afternoon. So, hoping that you can join us. Ayan. Hello po sa mga nag-join pa sa atin. So, maraming salamat sa mga naka-tune in na po. Help us spread by sharing po this FB Live. And I am Miss Joy. May social media platform. Available na po tayo sa mga social media platforms na Facebook, Instagram, YouTube, and TikTok. So please follow us there. Yan. And tag or share to your friends po. Yan. Okay. And i-introduce ko lang din po na these are the regular monthly events that I hold po, yung mga free webinars and talks. So we have Awesome Minds where we feature awesome individuals and their families and their awesome stories. RSL Peeps Collab, where we put the spotlights for speech pathologists and the topics that they want to share to our followers and our audience. And A Team, your elite top tier, awesome team of professionals. So si Sir Bren actually is here for our A Team of the month. Yun yung isi-share niya sa atin ngayon, yung talk niya about cognitive behavior therapy. So salamat po sa mga mag-join sa atin. And hoping na okay yung weather sa inyo kasi kanina sobrang kulimlim. And yun pala, may mga places na I think affected na nung super typhoon si Nando kung tama ba yung naalala ko. So stay safe po tayo sa mga ibang magiging affected po ng weather condition natin. Ayan, ang topic natin for today is all about cognitive behavior therapy. So please share or tag friends or families that you think will benefit po dun sa pag-uusapan natin. And feel free to comment or type in your question. Actually, may mami na tayo na nag-send ng question sa kanya nung nakita niya tong post na to. So we'll try to discuss and share. Share pa more.
All right. So, I will introduce our speaker. Actually, yung guest po natin, siya po yung um, last guest ko for 2024. Unfortunately, yung naging recording po namin ay na-delete ni Meta nang hindi ko na-save. So, sobrang thankful ako na pumayag siya for a second time again to be invited here. Thank you for this wonderful opportunity. And yun nga po, si Sir Bren Garino is a reading specialist. Teacher Bren is a registered psychologist and US trained special education teacher who has spent over 20 years working with students diagnosed with dyslexia, ADHD, and autism. He specializes in reading intervention, special education, and clinical psychology, and is a strong believer in making learning fun and effective. Teacher Bren has a special interest in helping young people with neurodevelopmental disabilities and mental health challenges. He uses a neurodivergent friendly, play and tech based, customized form of cognitive behavioral therapy or CBT, especially for adolescents with autism, to help them feel better, build confidence, and understand themselves better. He currently works as a consulting psychologist at the Hoffen Clinic Adventist Hospital and is a mentor at the Child and Adolescent Neurodevelopmental Center, or CANDEV, at the Brokenshire Medical Center in Davao City, where he works with a team of experts to help families. Teacher Brand's goal is to make a real difference in the lives of his young clients, helping them overcome challenges and reach their full potential. So everyone, help me welcome. Hi, Sir Bren! Hi, Ayan, i-ready ko. Baka gusto niyo pong kamustahin yung mga... Kamusta po ba weather dyan sa inyo ngayon, Sir Bren? makulimlim din dito sa Davao but it's not raining. Okay. Hindi pa umulan. Yung ano Oo. pa lang. Ayan. Gloomy weather. And we'll share the screen. Ayan. Hello po sa inyo na nag-join sa amin. And if a-flash ko na, ready na tayo sa magiging talk. And anytime you can comment po or you can post a question tapos we'll try to answer later on sa Q&A natin. Ayan. Kung nakikita mo na, Sir Bren, ang yung slide, ayan. Thank Welcome na you. natin sila and let's start. All right, so first and foremost, so I'll thank Miss Joy for inviting me again. So we medyo na ano konting-konti na touch natin yung CBT before, yung first time ko na guest dito na wala ng video ngayon. Pero ano na, marami pa tayong panahon to remedy that. And so today I'm going to share to you kung ano nga ba itong mga pinag-recommend at pinag-a-advise ng mga developmental pediatrician na cognitive behavior therapy for ASD primarily, no? Pero um, in several cases, I've also seen developmental pediatricians also recommend for ADHD. Uh, and this is going to be a very short introduction to CBT or cognitive behavior therapy dahil mahaba po talaga siya. Malaking scope yung topic ng CBT at medyo kukulangin po tayo ng oras to discuss all of them. So, ang isang ah, bagay lang na pinaka-importante nating malaman is that CBT actually is a psychotherapy treatment na ginawa matagal na panahon na, and ang original po na na target audience ng mga o beneficiaries ng um, CBT are really people who are encountering a lot of these mental health issues, no? Ah, pero over time, dahil research-based siya at evidence-based siya na treatment, nakitaan po ito ng gamit dito sa ating mga estudyante na we work with, kaming mga OTs, speech therapists, mga special ed teachers, mga reading therapists. And now I'm actually trying to uh, explain why nasa realm na po siya ng psychologist, no, mga
child psychologist, mga developmental psychologist, kaya mga clinical psychologist na ah, ikukumbinsi ko kayo why you should need to go to these people for CBT. Alright, so next slide, Miss Joy. So ano nga ba yung CBT or Cognitive Behavior Therapy? So ito yung hango na ah, meaning or a definition sa American Psychological Association na grupo sa Amerika. No? It's a form of psychotherapy na nag integrate ng mga theories ng cognition, paano mag-isip ang isang tao, and learning with treatment techniques derived from cognitive therapy and behavioral therapy. So, narinig na natin dati itong behavioral therapy no, with ABA, but not so much with cognitive therapy. So, cognitive therapy is really a psychological um, treatment or concept. Pinagsama yung dalawa. So, ina-assume ng CBT na yung cognitive na uh, kakayahan natin, yung emotional functioning and behavioral variables related sila, no? And yung a goal nitong CBT ay identify at i-modify o baguhin yung mga maladaptive na pag-iisip na nangyayari sa mga students natin at yung mga problematic behaviors na dahilan noong mga maladaptive thought processes nila. So, ginagamitan sila ng tinatawag na cognitive restructuring at behavioral techniques para mabago yung kanilang pag-iisip at saka yung pag-uugali o galaw o kilos. So this is very technical na itong definition na to. So pasimplihin natin sa susunod na slide. So in simpler words, ibig sabihin lang noon is that madalas kung ano yung iniisip natin ay yun yung nakakaapekto doon sa mga feelings natin o emotions natin at kung paano natin ah, ini-emote o nafe-feel yung mga naiisip natin, minsan talaga or hindi minsan, madalas nakakaapekto yon doon sa actions natin, no? So ito yung pinaka-classic na model ng tinatawag nilang cognitive triangle kung paano fini-frame yung cognitive behavioral therapy. Ah, at yung importante dito kasi ginawa nga siya para sa pang-adult na treatment, kailangan ah, na i-adapt ito o baguhin natin para sa mga students natin na kinakailangan ng mga interventions katulad ng CBT. So, kaya importante, palaging sinasabi kay Miss Joy dati na that's why as a speech therapist or as an OT, we are in the best position to deliver these services. Uh, Kasi marami na tayong alam doon sa ugali, no? At paano uh, nagpa-function yung thinking processes ng mga students natin sa spectrum. And kailangan magaling ka talaga mag-adapt o baguhin yung ibang mga pinanggagawa dito sa framework ng CBT na to kasi hindi nga siya originally made for kids na nasa spectrum. So, next slide, Miss Joy. So, bakit ah, importante at very parang useful ito sa mga kids natin na nasa spectrum, no? Kasi kung isipin natin, ano nga ba yung mga ah, characteristics ng mga kids in the spectrum, itong mga kids with autism, no? Madalas, problema yung rigidity nila sa thinking at sa behavior. Madalas, black and white yung kanilang pag-unawa sa mga bagay-bagay na nangyayari sa palibot nila, no? And minsan din at madalas din pala na yung mga extreme interpretations of social situations dahil nga dun sa rigidity in thinking and black and white thinking na nangyayari, no, na minsan uh, yung emotional regulation na apektuhan, yung pag-intindi dun sa mga sitwasyon, ang mga events, hindi nila uh, natitimpla
ng maganda, no? And that goes back really to what ASD is. It's really difficulties with uh etong mga social communication ng mga ano nila, ng mga problems, no? Etong mga sensory sensitivities na nagko-contribute dito sa mga problema nila, and even the way that they were trained to act and to think, no, when it comes to therapies natin. Kasi di ba yung mga therapies natin madalas oo o hindi ka pwedeng timpla-timpla, kasi kung Mhm. nung bata sila, kapag hindi nila sinunod, especially when they go through ABA, there are rewards and consequences na tinuturo sa kanila. Ah, Going back to that social piece, no, na hirap talaga sila, it's really the way that they interpret the world in general, no, na ah, hindi katulad nung pag-interpret natin. And it mirrors also kung ano yung nangyayari doon sa mga tao na nangangailangan ng CBT. Kasi 'di ba originally for people with depression, anxiety talaga itong CBT na to. At ano ba nangyayari kapag depressed yung tao, 'di ba? Or anxious yung tao, kakaroon ka ng rigidity in thinking, no? Hindi mo na naiisip yung iba pang mga bagay na meron ka sa paligid mo, at hindi mo na-interpret ng mabuti yung mga nangyayari sa'yo. It's really going back to that part na ah, affected ka ng overwhelming emotions, no? So yun yung part na ah, katulad doon sa target na audience ng CBT, kung bakit sinabi ng mga researchers na bagay din ito for kids with autism. Sir Next slide. Bren, yeah, if I may just add, ang ganda nitong slide mo na to kasi ito talaga yung common eh. Parang other part of it dun sa mga kids natin in the spectrum. Sobrang swak na swak tong description mo na to. Yung how, yun nga, yung rigidity nila sa thinking nila or kapag may naituro kang isang bagay, makikita Yun na mo yun. talaga na Oo. nasa stuck sila doon. So kapag magkaroon ng Yes. minor changes or parang sa isa-ibang sitwasyon, pag hindi siya nag apply super gulong-gulo sila. Kasi kumbaga tinuro mo na ito yung pattern, ito yung way eh. Tapos bakit dito sa gantong sitwasyon, hindi siya nag-apply? Or ba't hindi ganito yung nangyari? Eh, ini-expect ko na tong tinuro sa akin na concept na to. Kasi nga, hirap sila doon, yung black and white lang. Hirap sila doon sa mga nuances, yung tinatawag po na nuances. Or ibig sabihin na depende sa perspective, depende sa context, depende sa situation. Sobrang nagsistruggle sila doon. Kaya din may tendency na ito po yung extreme interpretations of social situation. Kasi nga, kapag may binigay ka lang na isa, parang para sa kanila, forever yun na yun. Wala nang dapat mabago doon, wala nang adjustment doon, parang ganun. So struggle talaga sila. Ang nangyayari, pag may na concept na natutunan, parang ang Yun na tendency yun. nila, i-apply sa lahat. Lahat ng Right. future, lahat ng similar ganyan. Walang ibang variation kasi parang if they interpret na ganito dapat yung ginagawa pag ganito yung situation, dapat sa lahat and for all people and ganyan times, ito lang talaga yung gagawin mo. Right. Kaya itong extreme interpretation of social situations, kaya ang hirap din talaga para sa kanila. So, na-appreciate ko tong ano na to, tong slide mo na to kasi ngayon nga it shows us na 'di ba, ito yung characteristic and trait talaga ng mga kids natin in the spectrum or even those na nadadiagnose po kung familiar kayo sa social pragmatic disorder. Sila po yung hirap talaga to read about verbal facial expression or yung mga subtle cues sa society or how people will give a sarcasm, tapos iba pala yung ibig sabihin nun. Yung mga ganong bagay. Kaya it makes it difficult for them to process those. I like this, sir. Correct. Sige po. Moving to the next na, sir. So, bilang isang psikologista that also work a long time with kids na nasa spectrum, no? Sari-saring mga disabilities. So, ano yung mga pwede mong gawin with CBT? So, ito na yung mga bagay-bagay na tinuturo ko ngayon sa mga students that I handle. So usually, we talk about social understanding, katulad ng sinabi ni Miss Joy. Isang big chunk rin ang pagturo sa kanila nitong mga skills for emotional regulation, no? Paano i-handle yung mga anxieties nila, yung mga effect. Ito na yung mga effect nitong mga misinterpreted na mga events o situations na
nararanasan nila sa buhay nila. Paano maging flexible? Ayan, nabanggit na rin ni Miss Joy. And really how to problem solve. So, in a gist, what CBT really is uh when you go to adult CBT, for example, no, na ikaw ay wala sa spectrum, hindi ka autistic na tao, normal ka lang na tao na nagkaroon ng depression, for example. Uh, when you go to psychotherapy, ang goal talaga ng psychotherapy or ng mga therapies katulad ng CBT is to help you become your own emotional detective. No? So ito yung tinatry din na gawin for kids on the spectrum or neurodivergent clients natin, no? Na we're helping them understand what's happening, give them tools to um, use to address kung ano yung mga nangyayari emotionally within them and how to reframe yung mga thoughts na nangyayari sa kanila and also how to problem solve. Ano yung pwede nilang gawin given that alam na nila yung mga ah, nangyayari sa paligid nila na alam nila kung ano yung nararamdaman nila and so we give them all of these mga problem solving tools. So next slide, Miss Joy. So why is CBT effective sa mga kids natin on the spectrum or even kids na may ADHD and dyslexia? And it goes back to the needs, no, ng mga students natin. Gusto nila structured, no, paulit-ulit. Mayroon kang a starting point, may end point. Mayroon kang organization. Pangalawa, kailangan when you adapt CBT for kids on the spectrum, kailangan marami kang visual aids, marami kang visual supports. Pangatlo, so I think these are just three of among the many that you can why it's being recommended, no, is practical because it really gives you a lot of these tools na magagamit nila sa everyday functioning nila sa labas ng therapy kasi yun naman yung goal natin palagi na mag-transition from your clinic or your practice to real life, no, itong mga skills na ito. Next slide, Miss Joy. So, bakit kailangan mo ng psikolohista? So, kailangan mo ng psikolohista. Kaya din ako nag-aral ah, maging psikolohista because I originally came from the special ed world, no? Sa reading intervention world where a lot of the kids on the spectrum, itong mga kids with autism, ang uh, pinapadala sa akin because of that reading comprehension piece. But even with kids na may dyslexia and ADHD, napansin ko kasi nga matanda na ako at matagal na ako nagtuturo, is that after a given period, napapansin ko na nagiging mental health issue talaga siya kinalaunan. No? So, uh, wala ka namang ma-push dati na intervention kapag mental health issues na. Kasi ang ano lang ba ang meron talaga, special ed, uh, speech therapist, occupational therapist, ABA. And then after that, kung mental health issues na ang uh, nangyayari sa kanila at a certain age, napag-usapan natin to dati, Miss Joy, diba, na kapag adolescents, ang dami na talaga mga mental health issue. Correct. Yung susunod mo talaga na professional doon ay yung psikolohista na kasi sila yung trained in how to deal with uh, emotional psychological things, no, mga nagtatouch din sila sa behavior at really when it comes to cognitive behavior therapy, it's really the thoughts that really power, no, these behaviors that we are seeing. So, ang psikolohista, yung may background sa mental health assessment, sa diagnosis, yung natitrain sa different forms of psychotherapy na kailangan para maging safe at effective yung pag-deliver mo ng therapy modality na ito, no? Kasi ito na yung mga ibang mga rason kung bakit. When you use CBT, napakalaki niyang konsepto, no? It's really a threshed out therapy na kapag hindi ganon kaganda yung training mo, at may nasundot kang mga bagay, no, that could trigger these kids, uh,
mahihirapan ka ng ibalik o idirekta sa tamang pamamaraan yung therapy mo kung ah, hindi ka trained as a psychologist, no? So, isa sa mga tinuturo din sa mga psikolohista really is yung ano yung mga magandang mga methods, no? So for example, importante sa mga therapist na magkaroon ka ng tinatawag na magandang therapeutic alliance. And uh, we do a lot of that as occupational therapist, as speech therapist, as reading interventionist. Pero hindi naman tayo na-train kung paano mag-develop ng therapeutic alliance doon sa undergrads natin, no? Uh, when we go to psychology, isang malaking parte yan ng training kung paano nagde-develop ng therapeutic alliance ang student at ang therapist because doon ah, yun yung foundation talaga ng intervention mo along with your knowledge and know-how with these different forms of treatment. Tsaka yung third dito na sinabi ko, yung misuse ng CBT techniques, ang dami niya kasing mga strategies, no? Pwede kang mamili. Kapag hindi mo nagamit ng tama yung ilan doon, nakaka-harm talaga siya doon sa student. At ah, minsan, ah, nagkakaroon na ng difficulty doon sa paano ibalik yung trust ng student sa'yo, at paano panatiliin yung therapeutic intervention na yun, no, in the context of doing the CBT therapy. Next slide, Miss Joy. So ano nga yung So ito yung importante na malaman din ng psikolohista. So ang caveat o ang warning sign natin dito, Miss Joy, is that hindi po lahat ng psikolohista sa Pilipinas ay trained how to work with kids na may autism, may ADHD, o may dyslexia or any neurodevelopmental disorder, no, or disability. So, kokonti lang talaga yung mga trained na mga psychologists who work with that population. Uh, the ones who work with adults, ito yung mas pinakamarami talaga at parte doon, a chunk of those psychologists use CBT for adult psychopathology. No? Ang sinasabi ko is that when you use CBT techniques, hindi po tugma o akma na gamitin nyo yung ginagamit na for adult na therapy dun sa pambatang therapy, lalo na for kids with ASD. So ano po yung mga kailangan nating gawin? So dito bumabalik ulit ako na kung ang isang speech therapist o isang occupational therapist o isang SPED teacher ang pupunta sa larangan ng clinical psychology, mas marami ka pong talagang malalagay dito kasi alam mo na kung paano i-adapt yung mga ginagawa mo na bilang speech therapist, occupational therapist, uh, when you do CBT finally, no? So, first, kailangan maraming visual supports kasi yun yung talaga yung strength nila, no? At yung kailangan nila para maintindihan ng mas mabuti yung ginagawa mong intervention. So, so I'll give you several examples later on. Pero, isa sa mga ginagawa ko talaga kapag nagsi-CBT, ang dami kong drawing, Miss Joy. Draw ako Mhm. ng draw. Kasi kailangan i-drawing mo minsan kung ano yung mga nangyayari doon sa pinag-uusapan ninyo. So I find it that it helps them visualize a lot of the concepts that we discuss. Mhm. Next, number two, kailangan i-simplify yung abstract language. Kasi yung language na ginagamit sa therapy, ang dami niyang jargon, ang dami niyang mga very psychological concepts, and sanay tayo mag-simplify, no? Paano i-elaborate more ang konsepto para mas maintindihan ng mga students natin. So, hasang-hasa talaga ang mga therapists and how to adapt language, lalo na ang mga speech
people, no? Yan yung isa sa mga trabaho nila. Kaya ang daming overlaps dito, Miss Joy. Mm-hmm. Third, incorporate yung special interest nila. Kasi s- kaya nga sila nasa spectrum, di ba? Kasi ang dami nilang mga restrictive at repetitive special interests. So, part of the things that I make for them, because I do customize a lot of these materials, para mas maintindihan nila yung mga pros and cons, yung mga behaviors nila when it comes to special interest, kailangan isali mo kung ano yung topic ng special interest. Kunyari, nagkakaroon ng problema dun sa mga special interest nila. No? So, isasama mo yun sa topic nung session na yon. Yeah. Next, Miss Joy. If I may just add lang or further emphasize, no, Sir Ben, yung sinabi mo dito, yung simplifying abstract language, no? Kasi sobrang related dun sa sinabi mo na una, nakatie up talaga yung use of visual supports. Kasi nga, kapag abstract nga yung mga thoughts or mga things that you just verbally say to them, ang hirap nun na ma-absorb kasi kailangan yung retention, kailangan ipinaprocess nila. So, importante talaga na ito nakakatuwa yung dinidiscuss ni Sir Bren kasi makakatulong talaga sila kung may visual ka plus yung ina-avoid mo or sinisimplify mo yung mga abstract language kasi mas madali talaga nilang maiintindihan yung concept na visualize pa nila tapos ibinababa mo pa dun sa level nila na mas maiintindihan nila kasi tama talaga marami talagang jargons so kailangan i-relate mo talaga dun sa certain client na you're working with kung anong level yung maiintindihan niya tapos you give more examples talaga yung clear and very easy to grasp and understand na example para mas maunawaan niya how it will apply to him or kung paano siya mag-work. Tapos tong use of special interest, ito talaga yung giving respect kasi usually 'di ba parang yung dati yung traditional way, kailangan pinapasunod mo sila dun sa expected or standard. Pero ito, yung pag-highlight ng special interest, 'di ba? Parang pinaparamdam mo sa kanila na kung ano man yung special interest nila, we take interest in that, we participate in that, we show them na wow, that's something na worth knowing or doing or sharing to other persons, 'di ba? Yung mga ganun ba? Kasi usually dahil nga medyo restrictive yung interest nila. Sometimes, lagi ang nangyayari is, kailangan dun ka lang sa mga typical or expected interest. Pero itong fact na may incorporating special interest nung yung nung certain client mo in the spectrum, 'di ba? It gives them na parang ikaw nag-reach out ka sa kanila, you're trying to make it important to them yung activity kasi hindi lang yung puro gusto mo yung ini-insert mo sa session. Nandun na Right. yeah, ito to gusto ko to. So, nagiging part siya. Ginagawa mo ng paraan na yung interest nila, ihahalo mo dun sa pag-achieve mo ng goal mo. So, super nice. Ako, I'm learning sa sinasabi mo, Sir Bren. Right. Nakakatuwa. Ito na po yung next slide. So balik lang ako dun sa bakit kailangan yung special interest, 'di ba? Kasi when we look at research and we look at uh ano yung function nitong mga special interest nila. Ito yung mga safe interest nila kasi that gives them the safe space for them to learn, no? So once na tinry mong i-take away kasi gusto mong iba naman, no? Ano sila mabigyan mo sila ng ibang klaseng activity na pagtutuunan nila ng pansin, minsan hindi naiintindihan nung teacher or ng therapist that that's exactly what they need to learn, no? So you have to use this special interest as a medium to teach them skills. So ayan, yung number 4, kailangan nila ng maraming repetition at practice dun sa concepts at learned skills. So, paulit-ulit yan hanggat nakita ko na alam na talaga nila yung gagawin nila bago ko bibitawan yung skill na yon. And then, from time to time, babalikan ulit namin kung ginagawa pa ba nila yung mga skills na yon. So, one of the things that I try to have them do is really pay attention to their moods, no? So, may tinatawag kaming mood meters. Or meters, lahat ng klaseng meters na sinasanay ko sila to answer or evaluate every day. So, may scale yan. Ano ba yung mood mo ngayon?
worst mood ka ba? Bad mood ka ba? Neutral mood ka ba? Good mood ka ba? Or is your best mood ever ka ba? So every session, sinasanay ko sila to answer me that so that when and other moms ask them, no, on a certain day, how are you feeling? What's your mood like? Meron ka ng alam mo na kung ano yung timpla nung emotional regulation mo for that day or for that activity. We also have anxiety meters. So tell me how well you understand your anxiety. Zero, no anxiety, a little bit of anxiety, some anxiety, anxious, very anxious. So tell me in that scale, saan ka ngayon? What made you feel anxious? So yun yung mga bagay na tinuturo sa kanila during my therapy with them. So marami pang different scales depende sa needs nila, no? Um, ano pa ba yung mga so a lot of these strategies and how to control anxiety, for example, we also teach them. So etong mga breathing exercises, there are many ways of teaching breathing exercises, pero kailangan as a psychologist, uh, nire-research mo kung ano talaga yung pinaka effective at ano yung research-based at evidence-based. So there's this video of a doctor that we watch with the student, for example, Miss Joy, na kinabit talaga nung doktor yung sarili niya doon sa heartbeat monitor, and Mm. then pinapractice niya yung breathing exercise niya. Dahil visual siya, nakikita mo talaga kung paano Yes. nag-slow down yung heartbeat. And for me, that's like a best evidence that it helps you calm yourself, no? And it's really a distinct way of breathing. So, yung mga bagay na yan, yun yung isa sa mga tinuturo din sa kanila. Ayan, teaching of skills. Ito yung gagawin natin. Ito yung kailangan mong gawin. Kailangan nating malaman kung nag-work ba ito sa'yo. And then we role play a little bit. Well, not just a little bit. We role play a lot in the sessions that they have with me, no? Especially when uh, uh, pumupunta kami sa level na social skills training part, no? So alam ko ginagawa din 'yan sa ng mga speech therapist. So we role play a lot, even especially with the reframing of the thoughts, kung paano mo uh, tignan yung isang bagay gamit ng ibang perspective. So here, nagta-touch talaga yung speech. So as Miss Joy knows na I work with a speech therapist, and um, so nag-aano kami, back and forth kami kung paano the best gagawin yung mga role play, ano yung mga scripts, uh, ano yung mga kailangan i-elicit, and that really helps a lot in kapag meron kang ka back and forth na speech therapist at Yes. OT. Yes. Next slide, Miss Ay, Joy. yeah, sir, Yes. isa-shoutout ko lang yung audience natin kasi may mga nagtatanong na questions. Pero actually, yung mga questions nila, nasasagot na sa discussion nyo. Pero don't worry kasi I'll raise them again. Pero like yung mga questions ni Mami Eloise, ni Miss Mary Christine po, ako napipick up ko na agad yung sagot habang dinidiscuss ni Sir po. So hopefully po, yun, you're getting also the bulk of this, yung dinidiscuss ni Sir. Pero i-raise ko rin po siya later sa question and answer Yes. natin. Pero napakaganda po nung discussion po ninyo. So next slide. So we do a lot of behavioral experiments in real life settings. So dito pumupunta yung mga uh, tawag nila na mga homework. Actually, tinatawag kong to-do list. Kasi minsan ayaw nilang ng homework. So ito yung mga to-do list mo for home. Uh, so for example, we role play a lot in terms of um, practicing the skills, no, kung so minsan kailangang turuan how to introduce yourself, to make friends, what's like the most um effective and most appropriate way of introducing self and starting a conversation. And then I ask them, okay, so your to-do list for this week is you have to look for one kid in your classroom that you want to practice with, and then you're going to do
the things that we practice at the clinic with this kid. So, doon minsan nagkakaroon ng difference when you know a school owner. So, kasi kapag kilala mo si principal o si school owner, then you can navigate, you can parang design like opportunities for them to practice sa school. Kapag hindi naman, then totoong experiment talaga yon. And then we talk about their experiences the next session. Uh, ito yata yung last. Using practical tools at home and school. So we use a lot. So for example, um, I did say that I'm really tech based. So we do a lot of things on an iPad and on iPad app. So meron kami ginagamit na note-taking app uh, that I send to them. So everything is sent to them digitally. Yung mga meters nila, itong mga scripts nila is being sent to the moms, no, through um messaging apps. Uh, And these are continually used at home para makip track din ng mga students kung ano yung mga nangyari, ano yung mga natutunan na nila, at ano yung mga kailangan nilang gawin sa bahay. And so ang gustong gawin is that hindi nag-remain sa clinic yung skills, no? Kasi ganun naman talaga, Miss Joy, 'di ba? Love nila yung clinic kasi dun sila nakaka-feel ng comfort at ng uh, acceptance. Pero ang gusto natin is that these things they bring out to their family, to their church, no, to society Different in setting. general in a Yes. different setting, no. Kaya kailangan yung mga tools mo talagang madaling gawin, madaling gamitin. Um, because yun yung gusto mo. Nagta-transition at ginagamit nila in real life. Next slide, Miss Joy. So ito yung mga examples ng mga ginagamit kong material because I do customize a lot of them. So we have the social stories. So I use social stories a lot, no? And the thing that I do with the social stories is that I get a lot of the mga situation na problematic sa kanila at that particular week. Uh, so, minsan, sasabihin sa akin ni ma'am, ganito yung naging problem sa school, ito yung involved na mga tao. So, gagawin ko siya ng social story at mag-generate tayo ng social story to process using the CBT framework the following week. Next slide. So, ayan. We use a lot of these mga calming strategies, no, on how to help them with emotional regulation. So, maraming breathing techniques at kailangan maintindihan ng psikologista o ng interventionist na hindi mo expect yung 1 hour or 30 minutes na breathing exercise for these kids, which is typical in like in adult therapies, no? So hindi ka po magpapa-breathing technique sa kanila ng 10 minutes, no? Very short lang sila. Uh, and ang goal natin kasi is that they would know the basics and hopefully later on meron ka ng foundation for yung matagalan na breathing exercises. Next slide, Miss Joy. So here we do a lot of these CBT worksheets kung saan meron kang mga pictures, no, mga visual prompts, and then we help them interpret kung ano yung nangyayari doon sa picture, ano yung mga automatic thoughts. So one of the foundations kasi of na mga key principles sa CBT is kailangan alamin mo kung ano yung mga automatic negative thoughts ng bata, no? Ano yung mga naisip nila kaagad. Tapos, ano yung meaning noon sa kanila? At ano yung mood, emotion na tinitrigger nung gano'n na klaseng thoughts. At yung pinaka-importante is paano mo siya i-reframe. No? Paano mo siya isasaayos o gagawing mas neutral o mas positive. And this one takes a lot of time.
no, because we're dealing with kids, uh, and lalo na with adolescents na very punctuated, masyadong extreme yung dysregulation nila minsan na uh, kailangan talaga constant practice ito hanggang masanay sila. Next slide, Miss Joy. So here is part of the review that I do with them. So ito yung mga different. So ito ang disclaimer ko dito is that I use this for like an older child with ASD kasi hindi ito yung pang 12-year-old. So kung makikita ninyo, ito yung ilan sa mga automatic negative thoughts no ng mga tao na merong personalization, mind reading, labeling. So a lot of these things kailangan ituro mo sa kanila. So iniisa-isa namin lahat ito hanggang sa ah, ma-identify na nila ng mas madali at alam na nila kung paano i-process. And next slide, I think we have one more slide. Yun na pala yung last. So, this is my digital card. So again, ako po ay taga Davao City, malayo po ako. Marami nagtatanong sa akin about Metro Manila. Sa kasamaang palad ay nasa Davao City po ako. So, mga Davao City clients lang po ang nakikita ko in person. So, I really practice as a clinical psychologist and the reason for that, pinag-usapan namin to ni Miss Joy dati. Bakit kailangan clinical psychologist ka, Miss Joy? Kasi gusto mo ng pambatang experience hanggang adult experience, no? So, yun kasi yung breadth o scope nung training ng isang clinical psychologist. Marami ka namang experience with the younger kids. So, ang gusto mo then yung ano yung adult version itong mga students natin. No? Nakikita na natin madalas sila ngayon. Marami ko nasusubaybayan ng mga college level na mga uh, students natin dati na nasa spectrum, and some of them I will really say they would need a psychologist to work with CBT or some form of intervention in terms of mental health functioning. Um, at bakit din kailangan clinical psychologist? Kasi yung clinical psychologist po ang nagte-test, no? Hindi lang nito mga developmental testing, kundi lalong-lalo na yung mental health aspect. Mental health testing, yung training talaga nitong clinical psychology. So, mas malawak yung iyong nakikita o natitrain, na pagtitrainingan ng mga skills. So kaya ko siya pinili na major. Yan. So Yes. kailan ka na mag-enroll, Miss Joy? Ay, nako, pinagdadasal natin. Tignan po natin kung what's in store for 2026. Pero seryosong pinag-iisipan na, sir. Yan ang aking cheerleader si sir. Cheerleader Yes. slash mentor slash friend. Ayan, sa mga ganyang pag-usapin at bagay. Sobrang na-appreciate ko to. So, sir, pupunta na po tayo sa question and answer portion natin. Yes. So, i-read through ko lang sa iyo yung mga questions na na-screenshot ko kasi nga Hi, pag hindi ko Miss na-screenshot, Marissa. So, ayan. nanonood sa atin si Yes po, Ma'am sobrang Marissa interest. Bagunas. Yes. Owner siya ng Sobrang, isang school sa Laguna. ay wow. That's Sobrang really good. Nice school. interested nga po siya dito. Ito po yung unang question sa atin ni Miss Mary Christine, ano, yung what strategies can be employed to help the neurodivergent individuals challenge and reframe negative core beliefs about themselves? Yan yung meat talaga ng CBT, kung paano mo i-challenge yung core beliefs. And when we talk about kids na nasa spectrum, talagang firm yun, no? Ah, ako ito ako. And that goes back to their experiences growing up, ano yung kino-consume nila sa social media, uh, and a lot of these things sometimes can be detrimental to them kasi makikita mo doon sa anong nangyayari sa buhay nila, no? A lot of the kids that I work with, uh, na nasa spectrum have experiences with, ano,
paano ba natin i-reward ito? Ah, self-marming behavior. Mm, Yan, it mhm. sounds like self-marming behavior, no? Kung Mhm. saan ah parang gumagamit sila ng mga bagay-bagay para saktan yung sarili nila, no? And it goes back to ano yung pagkakilala nila sa sarili nila. Ano yung naging development ng identity at personality nila. Because at some point, uh, when yung pagkaintindi ko sa kanilang experiences as I talk to them, yung itong mga experiences nila on the spectrum, sometimes nagiging personality na nila, no? Kasi yun naman yung experiences nila. Depende talaga sa parent kung ano yung pagpapalaki nila. And also kung ano yung exposures nila growing up at lalo na ngayon in their world, no, na very digitally first, no, digital first ang nangyayari. Ang laki ng ah, pag-consume ng social media sa kanilang generation, it really colors, it influences their core beliefs kung sino ka. Correct. Uh, and sometimes, yung mga core beliefs na yan, it hurts them in a way. It doesn't help also that society at yung mga nakapaligid sa kanila, negative din ang trato sa kanila. So, kailangan tutulungan sila on how to reframe ah katulad nung sinabi nga ah ng question ng questioner na nag-ask ng question kung ano yung mga strategies. Yung mga strategies na ito, kaya ako sinasabi na kailangan psikologista yung pupuntahan nyo kasi hindi po siya madaling gawin. Hindi tayo basta-basta magte-therapy nang hindi natin alam yung mga foundations nung therapeutic concepts na ito. Ah, ang suggestion ko po talaga sa inyo ay mag-aral ulit tayo bilang psikolohista. And then you work, kapag psikolohista ka na, you work with the parents on how to deal with a lot of these situations at home. Kailangan nyo po talaga ng professional kasi minsan buhay talaga nung student natin yung nakataya, no? So, uh, especially with ngayon, yung mga mental health issues nila, ano talaga siya, hindi siya ah, ma simpleng bagay lang, no? Correct. Importante talaga. Si Miss Eloy, sabi niya, I wonder if CBT is only for adults or autism. Pero ang nabanggit mo na siya kanina, eh. Sinabi niya na it was designed originally for those with mental health and adult. Pero later on, through research and study, nakita nila na applicable din naman po. So, it's good. Pero Yes. marami pong sinabi si Sir for anxiety, for all the other, ang dami pong applicable sa Yes. CBT. Pero iba yung strategy, iba yung approach mo. So, marami siyang Kailangan makikater. kailangan natin siyang i-adapt for the population that we really work with, na madalas nating kasama yung kids with autism, kids with ADHD, kids with dyslexia. Um, yung pinakaisang bagay na pare-pareho sila lahat is really how to uh, identify your negative thoughts. Yun yung isa sa mga pinaka-importante. So, babalik din tayo dun sa question kanina about ano yung mga strategies, no? So, ang isa sa mga strategies talaga ay ipa-identify mo kung ano yung mga negative thoughts. Kasi according to CBT, may different kinds of thought distortions o yung automatic negative thoughts tayong tinatawag. So, iisa-isahin po ninyo yun na i-explain at bigyan ng examples at ipakita o i-link doon sa totoong nangyayari sa kanila, no, kung ginagawa ba nila yon. Kasi malamang sa malamang nagkaroon na sila ng mga experiences nitong mga cognitive distortions na to. So for one of the cognitive distortions, for example, na madalas ko makita with kids na nasa spectrum is really itong mga catastrophic thinking, no? Catastrophizing. So, kasi nga dulot nung sensory sensitivity nila na feeling nila uh, is just like
sa atin, normal na sound lang, pero yung interpretation nila o yung kanilang pagproseso ng sound is like, it's killing me. Diba? May mga ganun na sila. Parang, it hurts so bad. Like, I know, are you trying to hurt me? May mga ganun na sila. So, yun yung mga Mhm. types nung mga catastrophic na thinking minsan na kailangan mong i-regulate Address. with them. Oo, kailangan i-address mo yon para gumamit sila ng mas specific na word because yun na nga dahil in our reality words do matter, no? Sinasabi nga nila yung words minsan nagiging realidad yon maski hindi totoo. Mhm. Kaya ah isang strategy din usually is magpipili ka talaga ng mga words that you will use with the kid. Kailangan specific, kailangan regulated, uh, kailangan kung ano yung minimin niya, yun yung gagamitin niya. Kasi kung ikaw mismo na therapist, ang dami mong ginagamit na extreme words, minsan nagkakatotoo tuloy yung mga extreme words na yon sa sobrang paulit-ulit natin na ginagamit. Yes. May tanong pa po si Miss Mary Christine, dalawa pa. Pero I'd like to present in this order kasi dalawa yung tanong niya. Pero unahin muna natin yung how can self-monitoring techniques be adapted to help neurodivergent individuals identify triggers for anxiety or emotional dysregulation. Kasi feeling ko nasagot to, sir, nung sinasabi niyong ang dami niyong meters. Iba-ibang meters, oo. So Yes. feeling ko, mami, yun yung sagot dito sa tanong mo na to eh, na siguro pwede pang explain ni sir. Pero kanina nung yun nga, nung nakikinig ako sa sinasabi ni Sir at doon nakita ko yung tanong niyo, sabi ko, ay, ito specific sinasabi ni Sir na ang dami niyang kinds of meters. Sige po, Sir. Right. So, isa yun sa mga tricks no, na kailangan sanayin nyo siya kung na parang meron kang thermometer o barometer ng sarili mong emotional state. No? So, magtuturo ka tapos kailangan malinaw sa kanya kung ano yung ibig mong sabihin. So, ini-explain ko means madalas when I initiate the activity, ano yung ibig ko sabihin ng bad mood ka? Na or worst mood ka. So, kailangan fine-tuned ito. So, madalas sinasabi ko, like if you are in your worst mood ever, if your pet suddenly passes away, yung mga ganyan, or someone you love went away for a long time and you wouldn't see them for a long time. That's like the worst mood ever. 'Di ba? Tapos, ano yung bad mood? So, yung bad mood means, nahulog mo yung tubig at nabuhusan mo yung sarili mo ng tubig, yun yung bad mood. O kaya you got like uh, failing grade in math, for example, that will cause you bad mood. So importante yon kasi minsan sasabihin nila, this is the worst day in my life. Yung may mga ganyan sila na mga nasasabihin sa'yo minsan, or you're the worst teacher ever. Yung may mga ganyan sila mga outburst. Tapos, ah, hindi naman, 'di ba? Iisipin mo appropriate ba yung outburst niya? Kasi lalo na kung madalas niyang ginagawa as a coping mechanism, as an avoidant uh, behavior, to avoid things, to avoid demands, 'di ba? Ang dami nilang sasabihin sa'yo na mga ganyan. So, kapag tinuturo mo yung are you really sure that that's what you mean? Okay, let's go through your meter again. Is this what you mean? Tapos doon nakikita mo na may himasmasan na sila. So doon pa lang sa pagpa-evaluate mo nung appropriate na emotion sa situation na yon, magiging kalmado na sila kasi makikita nila doon sa meter na yan na, oh, this is not an appropriate outburst. This is not the appropriate response to this situation. So, I should calm down. Yung mga ganyan, may mga ganun na sila kaagad. Um, so, that kind of training really helps with that emotional regulation. Um, So may mga gano'n na mga madalas talaga 'di ba yung mga batang Totoo po. sa spectrum na gano'n na Totoo. very kakaiba yung outburst, yung emotional dysregulation nila eh hindi akma Correct. doon sa situation. So
kailangan mo yan ano, ituro sa kanila ng Totoo. Na ah, explicit. Nandun yung sa sinabi niyo, explicit. Sir. Correct. Yes, Explicit very teaching explicit tapos role play po yung sinabi po ninyo. At at saka yun nga, parang practice. yung feeling ko nga po, sir, nung sinabi niyo po yung self-monitoring, the more na repetitive siya, tsaka maraming opportunities to practice, they get better at it. Kasi if you Right. think about it po, kaya nga rin sila minsan off, minsan, nag-comment yung si Mami Eloy, sabi niya, yung mga ganyang reaction naman usually sa napapanood, which is so true po, di ba? Sa mga exposure talaga nila, yung sinabi ni Sir Ben, yung exposure, kung ano yung kinukonsume nila, yun yung ginagaya. And then sometimes, wala naman talaga silang full understanding or grasp. Pero lang dahil ito yung sinasabi dun sa isang napanood na video, panay yung sabi ng ganito, panay yung sabi ng what the heck or whatever sa Oo. mga ganyan, di ba? Parang napipick up lang nila na ay parang expression lang pala siya, but they don't fully understand what it means. So even for someone who say na this is the worst day of my life or this is like gonna be the ending of me pero ang liit lang naman, 'di ba? Pero kasi Oo. yun nga yung nagiging exposure po nila. So napakaganda po nung self-monitoring po and teaching explicitly kung ayun nga yung gauging. I also have clients na ang hirap naman sa kanila. Like I have a client earlier before this ano na ang point naman namin is ang tendency nila is lahat flat. Like, pagkatanong ko, anong exciting or significant? Hirap na hirap sila. This is so hard for me kasi nga parang everything is so mundane and parang repetitive and Right. flat lang siya. So like I'm trying to Yes. put in the concept na no, there could be something that made you really so happy that you were so excited about it or there was a down part na sobrang upset ka, umiyak ka dito. Yung may ganun, hindi pwedeng lahat sila flat lang na parang hindi ka makapili ng But significant or remarkable. Yes, Sir Bren. But there are also kids on the spectrum na tinatawag natin. Nakalimutan ko na yung term sa kanila, that they have these flat affect. They have experience nila ng world dahil sa how their brain is made is that they're not able to have these variations of emotions. Sa kanila, talagang flat lang. Wala silang idea of what happiness is or sadness is. It's not even anhedonia. So kasi sa psychological terms, there's anhedonia. I think I posted the term previously, but I had like a student before na ganun siya. When I asked him, like, what's the best part of your day? Wala siya masabi. Kasi hindi niya ma-identify is a me. 'Di ba ganun sila? So Mm-hmm. yun, kailangan mong i-explicitly say, this is what's supposed to be a good day. Ganyan. You got like 98 in your, 98 in your exam. Or you had a good time with friends. You played with your friends. This is like a good experience. Ito naman yung bad. Napagalitan ka ng nanay mo kasi hindi ka gumawa ng chores mo. So, now, meron na silang frame of reference. Dahil binigay mo yung scale na yon sa kanila. And when you process that, then it's easier for them. Kasi otherwise, kung hindi mo ibigay sa kanila, talagang wala. Wala tayong mahihita sa kanila. Mm. Hirap sila. Sabi po ni Miss Marisa, what signs do we watch out for in our kids to know if there's a need to refer to a psychologist for CBT? Kasi nga not all psychologists have CBT training, di ba po? Right. So, isa sa mga importante talaga is yon kapag ah, nagkakaroon na ng mga issues with self-marming, yan, itong mga unaliving thoughts, nakukwento na nila or nababalitaan nyo or nagsusulat sila. May isa din akong nakita na meron siyang diary at nabasa ni mommy na meron na siyang mga ganun na klaseng mga iniisip. Yun, kailangan nyo talaga ng mental health counselor or ng therapist for that, no? Importante na pumunta na kayo ng psychologist, ah, maski wala siyang CBT training, para lang matugunan yung ah, mga mental health issues niya. Etong mga, ano pa ba yung mga red flags? Yes, self-marming, unaliving thoughts. Yung aloof, yung parang not interested for daily life, yung parang ang laging walang energy or Yes, walang parang yun, uninterested. yung nakikita nyo na depressed na siya. So ano ba yung mga depression na mga signs? Yan, yung dati naman nakiki-join tapos ngayon ayaw niyang mag-join. Ah, Loss of appetite, sir, di Loss of ba? appetite, Sleep difficulty with problems. sleep,
ganyan. So yon, mga red flags din yon. Isa sa mga na-recommend ngayon sa akin, itong mga kids with ASD na may mga anxiety features, kasi madalas makita mo doon sa diagnosis ni DevPed, di ba? ASD with anxiety features. Sasabihin nila yon. So yon, kailangan din yung ah, ah, mga madalas yung nakukuha ko na nare-refer sa akin are nasa adolescent stage, kasi doon mo talaga makikita yung stark difference, no, na ah, nagma-matter na, nagkakaroon na sila ng difficulty with functioning. So functioning, ano ba yung ibig sabihin natin ng mga red flags when it comes to functioning? So functioning at home, functioning in school, functioning in other areas of life. So ibig sabihin sa school, for example, dating masayahin, dating nakikipagkaibigan, tapos biglang bumagsak na yung grades, wala nang ganang mag-aral, for so many reasons, pero yun yung tinignan natin. So, ibig sabihin nun, hindi na siya nagpa-function sa school kasi bumagsak na yung grades, ayaw na mag-aral, nag-elope na sa school, ibig sabihin, nagka-cut class, o kaya sinasabi na niya na, Mommy, I don't want to go to school. Yan, 'di ba? May school refusal na. So, Mhm. kailangan niya na yan ng mental health professional. So functioning at home. So, ayan, dating nakakausap niya pa, ngayon nagkukulong na lang, Mhm. ayaw na kumain, ah, nahihirapan matulog. Isa sa mga functioning issues na madalas ko makita is really itong relationship with media, no? So, palagi kong sinasabi, red flag po talaga kapag 6 to 8 or more than 6 hours a day, hours a day yung hawak-hawak at nakababad sila sa cellphone, sa iPad, sa tablet, sa computer, that's a major red flag. Uh, Mhm. for any kid. Totoo So, po. So, i-consider nyo po yan, mga parents po na nagwo-watch sa oo, atin. Isipin nyo kung ano talaga yung realistic and yung without parang making it, ay, hindi naman ganyan ka, ano. Pero kasi kapag nirealize mo, like, kung nasa kotse kayo, may exposure sila doon, or kung naghihintay kayo, o kung kumakain kayo, pag oo. inadat mo nyo po yun in a day, tapos more than 6 to 8 hours sa exposure, yun na nga, red flag na nga po yun. Tapos, So, sir, sige, yes. sir, sorry. So yung nakikita ko pa yung hindi sila nakakakain, ng hindi nakatingin sa screen. Mm, Yan. Yan yung correct. mga problems of ano na po yan, of functioning. Yes. Kasi hindi sila nakaka-function kung wala yung cellphone. So Yeah, ano it gagawin interferes na dun natin? sa life nila. Sabi ni Mm-mm. Mami Eloise, am I right to say po that CBT will work for ADHD for my son, at least knowing that he has mostly big emotions? Ako, Mami, dun sa mga chika nyo, parang feeling ko it could help significantly. So baka worth considering and checking out na po kung Right. may OT or any professional near you na may CBT training, i-tanong nyo po at i-verify nyo po na CBT trained po sila. May nagtanong, Yes. sir, how does CBT work with kids having difficulty in reading? Kasi 10 years old na daw yung kid niya na to, pero difficulty pa. Parang feeling ko tuloy, Sir Bren, pang dyslexia or Yes. reading specialist na dapat. So, ang CBT when it comes to reading intervention, hindi po niya ina-address yung reading disorder or reading disability ng anak ninyo. Ang ina-address po na ay yung mga effects nung reading disability, yung mga secondary effects kasi nitong reading disability and even ADHD, no? Ito yung poor self-esteem, ah, mga nabubuli na sila, Mm. etong idea nila sa kanilang personality, so yung self-efficacy nila, how well they believe that they can do things, or how they can Self-confidence effect. nila. Yes. So, yan po yung parte na kailangan nyo ng CBT. So, a lot of times when I deal with kids na even kids na nasa spectrum, autism, ADHD, and dyslexia.
it has something to do also with psychoeducation. So kailangan tanungin ko sa mom, alam ba nila na may diagnosis sila of autism? So isa yun sa pinaka-importante kasi mamaya nagte-therapy ka about Hindi naman nila alam. CBT for autism, tapos lahat ng mga ano mo, ng mga activities mo may nakalagay for ASD, tapos hindi nila alam, di ba? Mhm. Gumuho yung mundo nila. So, Mhm. or nabagabag sila. So, a lot of times this may function yung psychoeducation talaga doon, no, na kailangan na explain mo, this is your diagnosis, what does it mean for you to have dyslexia or ADHD, for example? Does it align with the symptoms of a person with ADHD, for example? What are the effects of having ADHD in personal relationships, for example? Let's look at them. Does it affect you accordingly as it's being parang portrayed in this part of the of DSM, mga ganyan. So and then we process a lot of these things para magkaroon sila ng kaliwanagan kung bakit sila ganon, and sometimes kaya sila ganon is because of the diagnosis, no, yung mga experiences dala nung kanilang diagnosis. Correct. So merong level na psychoeducation na halo ang CBT, na part siya ng therapeutic process. So, Mhm. uh, kaya importante na at some point, parents also need to discuss the diagnosis with their kids, especially kapag adolescents na sila. Mhm. May Uh, understanding na. Kasi kaya na nila to understand. Minsan nga kapag bata pa, 'di ba? Tapos nasabihan ka agad ni mommy, sila na yung magsasabi, I'm on the spectrum. May mga ganun na yung Mhm. ibang mga kids. Mhm. So, Correct. mas madali na yan i-process kaysa dun sa 15-year-old na sila tapos hindi pa sinabi ni mommy yung diagnosis. So, hindi niya Totoo. alam kung bakit sila pumunta ng DepEd taon-taon. Bakit nagte-therapy? Yeah, Bakit bakit may OT, bakit may nagka-therapy? ST, bakit may reading Yes, specialist siya? Yes. May right. follow-up si Mami. Sabi niya kasi, done na daw sila sa ABA and OT and very good naman daw sa ACADS. Ang gusto niya daw i-explore yung CBT kasi they're having issues sa school niya right now and he copies and follows his classmates' bad behavior. So yun na daw Mhm. yung kino-consider ni Mami. So, yun po yung minsan na ah, kailangan nating bantayan, mommy, no, na so for any parent that goes through these interventions, ah ang kailangan nating isipin is that tsaka Miss Joy, napansin ko rin to kasi when I watched this uh, parang interview din ni sino nga yung kasama mong speech, si Miss, Marian? yung hindi, yung nag-interview ng adult na AST. Si Teacher K ba to? Si Teacher K Teacher K, Talks? yeah, si Teacher Yeah. K talks. Oo. Uh, and kasi yung guest niya, I'm not sure. No, I think iba pa yung nasa utak ko. And these are adult kids na nasa spectrum, no, talking about their experiences. Tapos, ang mga insights ko doon is that sinasabi naman nila na kailangan pa nila ng mga therapies at interventions even at that age. Yun nga lang, ang akala natin is that nagsa-stop yung mga therapies ng mga students natin at a certain age, 'di ba? At 18. 'Di ba sinasabi na kadalasan yun yung feeling ko na na-cut off ng mga parents na pag 18 na wala na silang therapy. Pero actually kailangan pa nila ng Yes. mga therapy. Kung kailangan True. pa nila ng OT, hindi po ang OT. So ang feeling ko ang nangyayari kasi is that baka hindi na-extend ni OT, ni speech, yung chapter ng skills na kailangan pa niya, 'di ba? Kaya nila nasabi na tapos na po siya ng OT, for example, kasi na max out niya na yung fine motor, gross motor Mhm. goals, pero actually marami pa namang goals na pwedeng gawin. So, wag po Yes. nating isipin na ah nagsa-stop yung therapies ng mga kids natin at a certain age. Kasi habang tumatanda po sila, nag-iiba po talaga yung mga demands at needs Correct. kasi iba yung sitwasyon, yung setting kung saan sila kailangan mag-operate in. So for example,
kailangan nila ng gross motor, fine motor nung kinder sila o nung early elementary kasi magsusulat ka, 'di ba? Maglalaro ka sa school. Uh, but when it comes to work, for example, you still need an OT to help you navigate through, for example, nagsuserve ka ng coffee, 'di ba? Someone still needs to help you attain a level of mastery. And I think the OT is the one who's doing that, right? Yes. Even sa speech, meron ako ngayon na kid na ah almost an adult, almost 18, late adolescence. Tapos nakikita mo pa rin dahil nga kulang yung speech therapy niya nung pagkabata, ah garbled pa rin, very inaccurate yung words na ginagamit niya. So, yung nakakarinig, misinterpret siya, tapos siya mismo misinterpret niya yung sarili Mhm. niya. Mhm. Ah, pero dahil nga kulang ang speech therapist ngayon. So, pero ibig sabihin kung sapat lang ang speech therapist, 'di ba? Even at 17, 18, i-recommend ko pa rin siya for speech therapy. Mhm. Um, So, ang susunod, yun, at doon yung finally na i-insert ko, yung susunod na na level when it comes to the spectrum of services, really the child psychologist o yung psikologista na may experience working with kids na may uh, history ng diagnostic testing, like neurodevelopmental testing, no? So, yun na po yung susunod kasi sila na po yung trained to handle all of these emotional things, social emotional things, mga big emotions, interpreting relationships, madalas kapag matanda na, doon naman po kasi talaga yung, yun na yung function natin, di ba? We work with a lot of other people, right? In school, we have to deal with so many different kinds of people kasi hindi na siya katulad nung early days ng elementary na kung sino yung classmate mo nung last year, siya pa rin yung classmate mo the following year. Sa college, iba-iba na sila, 'di ba? Mhm. Hindi Mhm. ka na hindi ka na masastuck lang sa isang section. Yes. So, you need a lot of guidance in terms of social emotional functioning, um, especially yan kapag nagkakaroon na ng depression, Yeah. anxiety, uh, na features yung mga kids. Sir, Da, may dal, nagtanong, sorry. sorry. Okay. Yan, dala nga ng kanilang mga diagnosis. Kasi yun, Miss Joy, ang hindi minsan nakikita ng mga therapists is that kapag babasahin mo yung DSM, babasahin natin hindi lang yung symptomology kundi yung functional consequences, 'di ba? Yung mga functional consequences talaga ng lahat ng mga students natin, poor mental health, lahat sila, no? Totoo, Dahil babagsak dun. oo, in adolescence and in adulthood. Bakit? Kasi hindi nga normal na sa taon-taon, buwan-buwan, araw-araw, ang dami mong negative feedback na natatanggap, no? Correct. Wag ganyan. Hindi Mhm. ganyan. Mhm. For dyslexic, hindi ka marunong magbasa. Mhm. 8080 ka, yung mga Mm, ganyan. correct. So, hindi Sir, po yun normal. sabi po Yes. ni Miss Karen, alexithymia po ba yung problems ay Yes, feeling alexithymia, yes. Tama po. Yon yung mga even lang talaga yung kanilang emotional state. Hindi nila mawari no yung variations o appropriateness nung emotion na bagay doon sa isang sitwasyon. So, for example, namatay yung pusa. So tayo maawa tayo, 'di ba? Or maano ka, matitrigger ka with some form of emotion. For alexithymic people sa spectrum, it's none. It's like flat. They Mhm. don't understand what it is. Uh, Mhm. and uh, yun sa kids with alexithymia, then you have to teach them appropriate ways to to react to certain situations, and it's not about changing them, but it's really about conforming to social expectations kasi ang iniisip natin hindi for them to mask but for them to be safe, no,
that people who don't know them will not react differently. Kasi hindi naman sila pwede magsasabi. Madalas, I have alexithymia. Mm-mm. Right? So, and then they should, and also, if they're in a dangerous situation, dapat alam din nila kung ano yung appropriate Mm-mm. na reaction. Kasi kapag Agree. nasusunog na yung bahay mo, hindi ka naman pwede na flat lang yung reaction Correct. mo. Otherwise, walang Mm-hmm. tutulong sa'yo. Right? Mm-hmm. So, yun yung mga purposes kung bakit mo sila tutulungan in how to identify and react appropriately to certain situations. Yes. Gusto ko lang i-highlight no sir at ito dahil medyo patapos na rin po tayo. Gusto ko lang i-highlight na sobrang significant po talaga for us to be on the look talaga dun sa social media exposure natin. Alam niyo po may nabasa po ako na sabi niya when you give your child access to a smart gadget or a phone, you're not giving access to your child to the world. So, 'di ba, iniisip natin pag binigyan mo siya ng phone, yung anak ko meron na siyang access to the world. It's the opposite. Sinasabi niya, pag binigyan mo yung bata ng access to phone, you're giving the world access to your child. And pag sinabi nating world, good, bad, worse, lahat na Yes, nandyan lahat. yan. Oo. Kasi binigyan mo ng ganun eh. And who's the child to say na masama ito para sa akin, hindi ko to dapat pinapanood? Wala eh. Yes. So, ang Oo. responsibility po talaga ay nasa atin po, nasa adult po talaga. Minsan iniisip natin to buy us time para may magawa tayo sa bahay or to help them. Pero yun po yung sobrang risk po nun. The amount that we're allowing our kids to be on gadget po at hindi mo naman siya nakokontrol talaga kung ano yung lumalabas, yung nag-show up doon. You don't know kung as early as what yung mga concepts and mga ideas na na-encounter na nila when they're too young for that things and that concept. Yun po yung lagi kong sinasabi dun sa eldest daughter ko. Kasi nga, once they already have seen that, wala na pong unseeing. Wala na pong removing sa brain. Nandyan na yan eh, na-access na niya yan eh. And ang susunod na dyan is mauulit, mapipresenta ng iba pa, ng mas worse pa, or whatever. 'Di ba? So napakahalaga po talaga na magbigay tayo ng boundaries and control talaga dun sa gadget use nila. Kasi yun nga po, you're letting the whole world have access to your child. Tapos yung world na yun, nandyan yung sobrang dark web, yung sobrang dangerous, Right. 'di ba? Binibigyan mo din sila ng access. Hindi lang yung maganda, hindi lang yung funny, hindi lang yung sweet, hindi lang yung romantic. Hindi mo alam kung anong pwedeng access magkaroon sa child mo. So, ang ano po talaga, ang laki po talaga ng responsibility. And I hope we tag to kumbaga i-take natin yan seriously kasi lalo na ngayon even kids less than 1 year old magfo-phone eh Yeah. pinapanooran para tumahimik lang para hindi umiyak or para makakain ng maayos or whatever, 'di ba? But if you think about it, as early as that, natututunan nila yung how to swipe left and right, how to X, how to access this, 'di ba? So pagdating niya ng mga 3 or 4, baka hustler na 'yan. Sobrang galing na nila diyan. Lahat ng hindi dapat mas alam pala nila kaysa sa inyo yung mga controls and all that, 'di ba? Yun yung mga bagay na dapat po talaga pag-isipan po natin kasi talagang papunta po doon yung generation na tsaka yung tayo eh. So napakahalaga po nun, lalong-lalo na rin po yung ano yung minomodel natin sa kanila. Ako, guilty rin ako dito kasi yung social media and ito yung trabaho ko Oo. eh. So, alam mo yun, minsan sasabihan talaga ako, no cellphone, mami. Pagkasama ko sila. So, kailangan talaga may mga ganun po. Like, when you're with them, as much as possible, you put down your phone, you don't touch it. Kasi kailangan talaga yung face-to-face interaction din. Yeah. Nakaka-guilty kasi minsan sumasagot ako sa client, sinasabi ko yung schedule, may nag inquire pero yun nga, they need attention na walang kaagaw na phone. Guilty po ako dyan as I'm speaking. So, yun po yung isang bagay na kailangan talaga na ikaw din na sa parent, tinitignan mo, ginigage mo. Hindi pwedeng pinagbabawalan mo sila, pero pagkasama ka naman nila, ikaw naman on the phone ka palagi, 'di ba? So paano 'yun? Binabawalan mo sila pero ikaw pinapakita mo may access ka kung nasa banyo ka, kung nasa kusina ka, kung nasa sala ka. Hindi na naman din po pwede yung ganun na parang gusto mo silang ilimit pero ikaw on the endless ka, unlimited ka dun sa access, 'di ba? Ano yung minomodel mo sa kanila, 'di ba? So it gets confusing for them. So ako yun po yung last na spill ko. Kaya po Sir Bren. Ako naman, hindi naman ako ganun ka higpit o extreme din because
I understand na ito talaga yung mundo na ginagalawan nila ngayon, no? It's really a tech infused world. And ako, as a professional, ang palagi kong sinasabi is that kailangan i-curate nyo na lang mga mommies and daddies kung ano yung ina-allow nyo na i-consume nung anak ninyo. So, ano yung ibig sabihin ng curation? So, ibig sabihin nun, as much as possible, alam nyo kung ano yung shows na pinapanood niya. Kung nagsasabi siya ay ah, like I'm watching Solo Leveling now, mommy. Yun yung isa sa pinakaayaw ko na show sa Netflix, Miss Joy. Ko Kasi alam yun. nung tinatanong ko siya kung ano yung gusto niya, solo leveling. Tapos finally, nung tinignan ko na sa Netflix, ano ba itong solo leveling? Diyos ko, Lord, gory, Mm. BLOOD spurting everywhere. Tapos, nahati yung katawan ng mga, maski ano lang ito ha, mga anime versions, but that's like trauma-inducing type of Mhm. of material nakalagay doon. Parental guidance 16. Eh, hindi Yes, pa siya 16. Bakit correct. ka nakakapanood nito? Yung mga Na hindi ganyan. para sa age mo. Hindi para sa iyo. So, yan. Kailangan i-curate ninyo kung ano yung ah, pinapanood nila. Dapat alam nyo kung ano yung pinapanood nila. Tapos, sabihan nyo, hindi yan siya bagay sa'yo kasi this is how old you are and this is for this age of kids. Ang mas maiging gawin is that kung nagbibigay kayo ng access sa cellphone or tablet or computer, ah, kung anong app lang yung kailangan niya, yun lang yung nandoon. So, even YouTube, sometimes no, do not put YouTube on the app that they have access to na freely. Kunyari, binigyan nyo ng cellphone or ng tablet, wala dapat YouTube. So, akala natin kasi okay lang yung YouTube, pero there's so much content on YouTube that's not Correct. appropriate for kids. Totoo. Akala natin appropriate siya, pero hindi siya appropriate sa mga bata. And ano pa ba? Yun yung pinaka-dalawa. Alamin nyo kung ano yung pinapanood nila and then ah kung i-explain nyo kung ano lang yung pwede nilang panoorin. Pangalawa, kung ano yung ilagay yung app sa phone or sa tablet, yun lang yun. Wag nyo silang bigyan ng 100% access to TikTok, for example, or Correct. YouTube, lalo na social Yes. media. Ah, so, ang nangyari din sa bahay, Miss Joy, is that kapag ah, nag insist sila, for example, na manood ng disallowed na mga programs sa YouTube. YouTube lang to ha. Inaalis namin kaagad yung TV. So wala nang Mm. TV. Mhm. So bahala na pong ang patakaran namin sa bahay, bahalang mabore ka. Mhm. Correct. Dahil Wag nga hindi ka sumunod dun sa, ah ah, yeah, limit na or boundary na sinin. Right. Basta wag ka lang manood or ma-expose dito sa mga bagay na yan. So, mabuhay na lang sila. So, naghanap sila ng mga ginagawa nila, nagdo-drawing, yun, kasi nagpapabasa ng libro. So, kailangan mo talagang bigyan ng panahon as a parent or as a family member. Yes po. Nandun na po tayo. Yes. Thank you so much, Sir Bren. So, sa lahat po ng mga nag-join sa atin, sobrang thank you po. I-flash ko lang din ulit po that I'm already in Facebook, Instagram, YouTube, and TikTok. So, yung mga episodes po na ganito na mahahaba kasi siya, 1 hour to 2 hours length, babalikan nyo po siya sa YouTube channel. So, ay ina-upload ko po siya doon. Pwede nyo pong balikan. Lalo na yung ngayon, ang dami ko pong natutunan talaga, tsaka na-reflect talaga ako ng sobra. And ito pa po yung mga ibang regular segments na ginagawa ko, or I do episodes, Awesome Minds, where we feature awesome individuals and their family stories. Next week po, ito RSL Peeps Collab Sunday, same time po, 5 p.m. Guest po natin si Teacher Rosie. I'll show the ano. Pero sa RSL Peeps Collab, I feature and guest po different speech pathologists, and then they share their tips, their topic of interest to our followers and audience.
And yun nga po sa A-team. So, ito pong episode ni Sir Bren is under A-team na segment because it's part of the elite top tier awesome team of professionals that help our kids in the neurodivergent population para po mag-guide sila. So, ito po yung next week. Teacher Rosie RSLP will talk about neuro-affirming and strength-based practice. So, ang ganda po niyan. Sana po samahan niyo po kami ulit next Sunday po ng 5 p.m. And Sir Bren, thank you so much po talaga for today. Ang dami po naming natutunan sa ako talaga ang dami ko napareflect talaga ako ng bongga dun sa mga diniscuss mo today. I hope the same goes for our audience po. Thank you so No much. problem. Baka, Thank you then. and sir, hindi to last may mga future collabs pa. Thank you so much Sure. for saying yes. And sa lahat po nang nag-join sa atin, blessed Sunday evening po. Samahan niyo po kami ulit next Sunday po for another topic po. Bye po. Good night, everyone. Thank you. Thank you. Thank you, Sir Bren.